konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo ay nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, January 10, 2025. 2026 na nga ho pala, no? January 10, 2026. At syempre, Happy New Year ho sa ating lahat. At naway yung bagong taon ho ay magdala sa atin ng bagong pag-asa. At syempre, dapat naman ho ay positibo ho. Yung pagtingin ho natin sa bagong taon ngayong darating na 2026. At syempre nga ho, no, ito pinagdiriwang din ho natin ang pista ng Poong Jesus Nazareno. At yun nga ho, ganap na 10:50 ng umaga kanina ay nakabalik na nga ho ang Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. At ito na nga ho yung pinakamahaba, no, na translasyon. Halos umabot na nga ho ng 30 hours. 30 hours. So nagsimula ho ito nung kahapon, nung January 9, 4 a.m. at natapos nga ho ngayong Sabado na halos alas 11 na ho ng umaga. So sa ating mga kababayan ho na deboto ng Poong Nazareno, mag-iingat ho tayo sa pag-uwi. At alam naman ho natin wala pa ho kayong tulog at kain, ay mag-iingat ho tayong lahat. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at ibang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. At syempre, bagong taon man ho ay tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. Patuloy ho tayong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text ho ng inyong mga katanungan sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Ayan ho. At kung mahaba ho masyado yung tanong ninyo, maaari nyo hong sabihin na maaari ho ninyong kayo ay tawagan, no, ng aming team nga ho, no? Kung mahaba ho masyado yung tanong ho ninyo at kayo ay mag-live call na lang ho sa atin. So sabihin nyo din ho yan sa inyong text kung gusto nyo ninyo ho tumawag. Pero ayun ho, maaari ho kayong mag-text ng inyong mga katanungan sa cellphone number na 0917-626-1169. Again, 0917-626-1169. At syempre sa mga nasa Facebook naman, social media, maaari nyo din hanapin ang Radyo Pilipinas Facebook page. Naka-livestream ho tayo dyan. At syempre ang Facebook page din ho natin, Attorney Danny Galang Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating livestream. At syempre babasahin ho natin, sasagutin ho natin iyan ng live. At syempre, happy viewing din ho sa mga nanonood sa Free TV, no? Channel 3 ho tayo sa ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 naman doon sa GMA For the Box. So titingnan niyo ho iyan, mga channels ho na iyan, no? At syempre, itong nagdaan linggo din ho, naglabas ho ng ang Korte Suprema ng resulta ng 2025 bar examinations.
At ayan ho, syempre ang dami naman ho ulit na bagong abogado sa atin, no? Ang kumuha ho nung bar exam ng 2025 ay 11,420. Ganun ho kadami. So ayan ho. Pero ang nakapasa lamang ho ay 5,594 o halos 6,000 ho yung pumasa. So ang percentage ho niyan ay 48.98%. So ayan ho, 48.98%, halos kalahati ho ng mga nag-exam noong 2025 ay pumasa dito sa ating 2025 bar exams. So congratulations ho sa lahat ng mga bagong abogado. And ho, welcome ho sa ating legal profession. At syempre ho, sana ho ay kayo ay makatulong ho sa ating mga kababayan, no? Pagsilbihan ho natin ang ating mga kababayan, no? At yun nga ho, mas maraming abogado, mas madaming tutulong sa ating mga kababayan, lalo na ho dun sa mga liblib ng mga probinsya, dun ho sa mga malayong lugar na wala hong mga abogado, wala hong nagnonotaryo. Ayan ho, dumadami na ho yung mga abogado sa ating bansa. At kaya naman ho, mas maganda naman ho iyan na talaga dumadami ang abogado sa ating bansa para mas marami hong makatulong, no, sa ating mga kababayan. At syempre, binabati din ho natin meron mag-flex lang ho tayo syempre ng ating alma mater, ang UP College of Law, University of the Philippines College of Law. Nakapagtala ho siya ng 96.83% para sa mga first time takers. Yan ho, halos malapit na ho sa 100%, no? And overall passing rate of 94.63%. So ayan ho. So out of 221 na first time takers ho, na-graduate ho ng UP ay 214 ang nakapasa. So 96.83% ho yan. So malaking bilang ho yan. At yun nga ho, dati ng mga kapanahunan ko ay mga 70, 80, 100 lang ho yung mga napoproduce ng UP. Ngayon ho nasa 200 na. So syempre tumutulong ho ang UP College of Law para mapadami ho ang ating mga abogado. At syempre 6 ho, no? Doon sa top 21 na passers ay mula din sa UP College of Law. Kaya ayan ho, kabilang na rin ho yung first placer, 8th placer, 10th, 13th, 15th at 19th placer. So ayan ho, congratulations ho sa UP College of Law. And syempre sa lahat din ho, ang UP ho ang second law school, no? Second highest passing rate na law school. So natalo lang ho ng Ateneo, yung kalabang eskwelahan Ateneo ng kaunting percentage lang ho. So pumangalawa naman ho ang UP, no, second place. Pero ang UP po ang halos pinakamadami doon sa category, no. 214 ho ang pumasa na bagong abogado mula sa UP College of Law. Kaya congratulations ho sa inyong lahat. At syempre, pag-uusapan ho natin mamaya-maya, ito naman ho si, kung sumusumabay ho kayo dito, syempre, ang Amerika ho ay biglang pinasok ho, no, ang Venezuela. At sa pilitang kinuha ho ang kanilang presidente na si Nicolas Maduro. So, and ho, dahil nga daw ho sa sinasabing drug trafficking charges. So, at sinabi nga rin ho ni President Donald Trump na sila na muna ang mamamahala sa Venezuela, sa bansang Venezuela, kasama na rin ho yung kanilang mga natural resources katulad ho ng langis. At ang Venezuela ho isa ho sa pinaka mayaman sa langis, no? Even mas mayaman pa doon sa mga ilang bansa dito sa Middle East. So ganun ho sila kayaman sa langis. At yun, papamahalaan nga daw ito ng Amerika. Ngunit syempre sinasabi naman din ho nung mga may mga natirang elected officials pa rin sa Venezuela, syempre tumatanggi ho sila dahil soberenya ho nila ito, pinag-uusapan ho dito. At ang Amerika, syempre bakit naman ho biglang manghihimasok sa kanilang bansa, no, na isa ring soberenya. So pag-uusapan ho natin mamaya yan, makakasama ho natin si Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst mula sa De La Salle University. Pag-uusapan ho natin yan, ano ho ba yung implikasyon nga ho nito, no? Nitong mga
nangyayaring gulo sa Amerika at Venezuela, at syempre nakikigulo na rin ho yung China. Naglabas ho sila ng statement, no, laban sa Amerika kasi ho halos kalahati ho ng mga oil o langis ng Venezuela ay napupunta sa China. So maapektuhan ho talaga sila kapag nangyari ho yung ganyan. Kaya pag-uusapan ho natin yan kasama si Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst mula sa De La Salle University. Maya-maya ho lamang, kaya tumutok ho kayo sa ating programa. Kaya yan ho, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, January 10, 2026. Ano ang reaksyon mo sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela? So yan ho yung tanong natin sa bayan. Ano ang reaksyon mo sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela? Mag-text ho ng inyong mga saloobin at reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ho sa ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong first question coming from first question ho natin galing kay Edmond Mercado. Attorney, paano kung yung nagmura ay regular employee? Regular employee lamang at mga bagong employee ang minura. So maaari daw hubang matanggal sa trabaho yung tao hong iyon? So meron ho tayong mga tinatawag na mga just at authorized causes kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So ibig sabihin ho, yung mga empleyado ho natin, kahit ho kayo ay ginagarantihan ng security of tenure, ibig sabihin ho, no, hindi ho kayo maaring matanggal sa trabaho ng basta-basta. Hindi ko kayo maaaring matanggal sa trabaho ng basta-basta, ay syempre ho, no, meron pa rin hong mga ilang causes, yan, sinasabi ho natin just at authorized causes kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So yung mga just causes ho natin, kunyari ho, ito ho yung kunyari ho, meron ho kayong bad attitude nga ho, no, towards sa inyong employers o inyong employee. Ayan, tinatawag ko yan serious misconduct. Ayan, hindi kaya pala absent ho kayo, lagi ho kayong late, ay maaari din ho kayong matanggal sa trabaho ho niyan. Ang ikalawa naman ho ay syempre ho, no, yung mga authorized causes ay ito naman ho, hindi naman ho nanggagaling sa empleyado, pero dahil ito ho sa mga sitwasyon ho ng inyong employer, katulad na lamang ho nung nangyari nung pandemya, no, kung saan nakita ho natin yung retrenchment. So ba't ho nagka-retrenchment? Kasi nga ho ay wala na ho maipasahod, wala hong economic activity nung pandemya, kaya kailangan hong magtanggal ng mga empleyado o magsara ho ng mga negosyo. So yun, mga authorized causes ho yan. So dito siya sabi niya, yung mga isang regular employee nga daw ho ay minura daw sila, minura ang mga new employees, no? So maaari ho ba siyang matanggal sa trabaho? So depende ho yan kung yan ho ay papasok doon sa serious misconduct.
So sa serious misconduct ho kasi sinasabi ho natin dapat ho yung ginawa ng empleyado ay seryosong bagay, at pangalawa ito ho ay kaugnay ho ng kanyang mga functions, no, o kanyang trabaho doon sa kanyang employer. So kung masabi nyo nga ho na meron din halimbawa kayong employee handbook na kung saan sinasabi ho doon na yung wastong pakikitungo nyo ho sa inyong mga kasama sa trabaho, ayan ho, na bawal ho magmura, etc., ay maaari ho yan na pumasok ko sa serious misconduct. So ayan ho, at kung saan maaari din ho kayong matanggal sa trabaho. Halimbawa ho sa ating mga kaso ng Korte Suprema sa jurisprudence, tinanggal ho yung dalawang tao na nagsuntukan, no? Nagsuntukan at lumabas nga ho doon sa parking lot. Ang parking lot ho ay company premises pa rin ho yan. So kahit ho doon sila nagsuntukan, ay sinabi ay sila ay mayroon na serious misconduct at sila ay tinanggal sa trabaho. So kinatigan ho yan ng korte. Kaya maaring ganun din ho yan, kung kayo naman ay nagmura o kayo ay lumalabis ho ng pagtrato doon sa inyong mga kasamahan, ay maaari din ho kayong matanggal sa trabaho. Kaya lang ho, lagi naman ho natin na sinasabi ho dito sa ating programa, no? So kahit gaano na ho kasama yung ginawa ng empleyado, bilang empleyado nga ho sa inyong employer, sa kanyang mga kasama, ay dapat pa rin dumaan sa due process. So ano ho yung due process na sinasabi ho natin dito? Meron ho tayong tinatawag na two notice rule. So una hong notice ay dapat ho sinasabi nyo ho yung naging violation ho o yung ground kung saan maaari ho matanggal sa trabaho, at yung pangalawang notice naman ho ay sinasabi nyo ho yung naging resulta ng investigasyon, at kung yun nga, kung tinatanggal nyo ho siya o hindi nyo siya tinatanggal sa kanyang trabaho. At sa pagitan ho ng dalawang notice, dapat ho merong opportunity to be heard. So anong ibig sabihin ho? Dapat ho ay binigyan nyo ho ng pagkakataon yung empleyado na siya ay makapagbigay ng kanyang panig. Either kung meron man ho written na letter ho yan o document na minsan nga ho notaryado pa nga ho, o di kaya naman ho ay pinatawag nyo ho, no? At kinuha nyo ho yung kanyang panig. So dapat lang ho merong two notice rule at yung opportunity to be heard para ho doon sa empleyado, para ho masabi na yung kanyang pagkakatanggal sa trabaho ay tama nga ho. Ngayon ho, ano ho mangyayari kung sinabi nga ho natin na hindi ho naobserbahan itong two notice rule at yung opportunity to be heard? Diyan na ho maaring mag-file ng kasong illegal dismissal yung empleyado. So illegal dismissal ho yan. At syempre pag illegal dismissal, nakita ho ng korte na talagang walang nangyaring due process dun sa pagkakatanggal sa empleyado, ay maaari ho siyang maipabalik o ma-reinstate sa trabaho kung feasible pa nga ho. At syempre aawardan din ho siya ng mga back wages from the time na siya ay illegally dismissed hanggang siya ay makabalik doon sa kanyang posisyon. At ayun ho, syempre aawardan din ho yan ng damages. So ganyan ho katindi ho yan. Kaya ho, kahit sabihin ho natin ay yung empleyado ay may ginawa talagang hindi maganda, ay kung hindi naman ho naobserbahan ng due process niya ho, ay maaari ho siya mag-demanda for illegal dismissal at maaari ho siya makabalik sa inyong kumpanya at mabigyan pa ho ng danyos at mga back wages. Kaya ang lagi ho natin na pinapayo sa ating mga employer ay obserbahan nyo ho yung paraan para ko tanggalin ng tama yung inyong empleyado na nagkasala. So ayan ho, meron ho tayong two notice rule at syempre nga ho yung opportunity to be heard. At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan sa ating cellphone number 0917-626-1169. 0917-626-1169. Kung gusto nyo ho nga tumawag sa ating programa, sabihin nyo lamang ho sa inyong mensahe, tatawagan ho natin kayo. At syempre maaari din ho kayo mag-comment sa ating Facebook live stream. Nandito ho tayo sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre Attorney Danny Galang Facebook page din ho. Nandyan din ho tayo, live stream ho tayo dyan. At syempre sa YouTube din ho, Radyo Pilipinas 1. Napapanood din ho tayo sa YouTube. Maaari din ho kayong magkomento ho ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre sa ilang sandali lamang pag-uusapan naman ho natin ay nangyayaring tensyon
sa pagitan ng Amerika at Venezuela, na kung saan nga ho itong presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro ay ayon nga ho ay sapilitang kinuha ng Amerika, no? Sa utos na nga rin ho ni US President Donald Trump, at dahil nga ho dito sa drug trafficking charges. At sinabi na nga rin ho na Amerika na sila na muna ang mamamahala dito sa Venezuela. So tingnan ho natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. At mas importante nga ho, no, paano ito makaka-apekto sa ating bansa. Siyempre may epekto ho yan dahil ho pinag-uusapan ho natin langis naman ho oil ng Venezuela, at tayo din ho ay oil importer. So wala naman ho tayong kapasidad na masyado, no, na mag-produce ng langis, kaya mahalaga ho sa ating issue yan, opinion ho yan. At syempre sinasabi na nga rin ho ay nagfe-flex din nga ho ang Amerika ng kanyang kapangyarihan, kasi noon na nakaraang araw sinabi naman ho niya na balak na ho niyang kuhanin yung Greenland. So yung Greenland ho, isa ho itong bansa na may strategic na lokasyon sa kanilang teritoryo. So ito ho ay kung hindi ako nagkakamali ay kolonya din ho ng Denmark, no? So naglabas na nga rin ho ng saloobin yung presidente ng Denmark kung bakit ganito ang sinasabi ni US President Donald Trump. So bakit niya kukunin o i-annex sa Amerika ang Greenland na hindi naman ho parte ng kanilang teritoryo. So maganda hong pag-uusapan ho natin mamaya. Makakasama ho natin ang International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro sa pagbabalik ng Usaping Legal. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ka nga Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre ho, no, sa ating Usaping Legal ngayong Sabado, January 10, 2026, sa pilitan hong kinuha ng puwersa ng Amerika ang presidente ho ng Venezuela na si Nicolas Maduro. At ito nga ho, sinabi nga ho dahil dito sa mga drug trafficking charges. At sinabi din ho ni US President Donald Trump na sila na muna ang mamamahala sa bansang Venezuela, kasama na rin ho yung mga natural resources at langis ho nito, no? Pinaka-importanteng langis ho nito. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap ho natin ng International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro. Good morning, Professor Renato De Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ho ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga, Atty. Kamusta po kayo? So okay naman ho tayo, no, Professor. Ito sir, nakita ho natin, no, at bago ho ito sa paningin ho natin in the recent history nga ho, in recent times, na may isang American president kukuhanin yung isang presidente ng isang sovereign nation din, katulad ho ng Venezuela. So may basehan ho ba itong ginawa ho ng Amerika na pagkuha dito kay US Venezuelan President Nicolas Maduro, at ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Kung babasihan mong basihan, Atty., ay dalawa yan, no? Sasabihin mo legal, of course hindi ko masasagot yan dahil hindi ako lawyer. Pero kung ang basihan yan, of course, is American national interest, ayun talagang basihan. Sa pananaw ho ng Trump administration, nasa interest niya ho, na in a way, tanggalin ho ang isang presidente na sa tingin nila, malapit sa China at Ruso. So ayun ho yung basihan, it's American nationality. Sa pananaw nila, at interpretation ho nila ng national interest ho nila, base po sa tinatawag natin National Security Strategy of 2025 po. So ayun na yung basis ho nila. It's the interest of a superpower against a country ho na kumbaga sa tingin ng Amerika, pinapapasok ho ang influensya ng China at Ruso po sa loob ng Western Hemisphere po. So sir, itong national security interest nila for ito ho ay talagang strategy na ho ng Amerika na magpalawak ho ng kanilang kapangyarihan at mga teritoryo. Ganun ho ba yun? Hindi. Sa ngayon ho, ito yung National Security Strategy of 2025. Ang basihan ho nito is pananaw ho nila, no? Lumalaki na ang influensya ng Ruso at China sa loob ho ng Western Hemisphere na china-challenge ho, no? Tandaan ho natin yung doktrina po na nilabas ng Estados Unidos as early as 1823
ito po yung tinatawag na Monroe Doctrine. Na sa Western Hemisphere ho, wala dapat malakas at makapangyarihang bansa mula sa labas ang pwedeng pumasok. So ayun ho yung basihan nito, no? I don't think balak ng Amerika mag-expand territorially. Ang concern ho talaga niya, yung nakikita ng Trump administration na paglakas ng impluwensya ng China at Ruso sa loob ng Western Hemisphere. Alright, sir. Although nung nakaang linggo din, sinabi ni US President Donald Trump na gusto na nilang kuhanin yung Greenland. So ano ho yung nakikita ho ninyong mga implikasyon ho nito dito sa nangyayari ho sa ating buong mundo na nga ho, no? Well, iba ho talaga yung Greenland kasi ang talagang komplikasyon sa Greenland ang Greenland semi-autonomous territory ho yan ng Denmark. Ang Denmark at ang Estados Unidos nasa loob ng North Atlantic Treaty Organization. So nag-indicate na yung mga ilang membro ng North Atlantic Treaty Organization na puprotektahan nila ang Denmark. Nagsalita na ang Poland, nagsalita na ang Germany, nagsalita ang France, no? Na talagang kakampit sila sa Denmark pag niluso ng Trump administration ang Greenland Pero meron pa rin usahong komplikasyon dyan kasi dahil sa ginawa ni Donald Trump sa Venezuela, nangyaring lang recently, no? Meron ang Amerika na tinatawag na War Powers Act of 1973. No, ito pwedeng sabihin natin sa batas ng Estados Unidos, pwede mag-deploy si President Donald Trump ng American forces, no, without the Congress declaring war, pero he has to inform Congress 30 days after. Ang nangyari recently, yung mga Democrats sa Senate ginamit rin nila the same law para i-require ang Trump administration to consult the US Congress kung sasakupin niya nga ang Greenland. No? Madaling sabihin ni Donald Trump na sasakupin niya ang Greenland, pero he would have to take into account na pumapalag na ang US ang Congress. Pangalawa dyan, hindi basta-basta pwedeng masakop ni Donald Trump ang Greenland at gawin niya ang estado kasi this will have to be decided by the United States Congress po. Alright, malinaw ho yan. And of course, ang tanong ho ng ating mga kababayan, ito ho bang nangyayaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, paano ho ito makaka-apekto kung meron man dito sa ating bansa ho? Well, sa ngayon kasi, nakalagay rin, nakasado doon sa National Security Strategy ng US. Sa ngayon dahil meron siya talagang problema sa Venezuela, hindi lang Venezuela actually may problema rin siya sa Venezuela, sa Mexico, sa Colombia, and even Brazil. No? Ang epekto niyan, kaya sabi nga nung National Security Strategy of 2025, ang priority ng Estados Unidos ngayong Western Hemisphere. Pero sinasabi rin doon, pag nalutas na ng Amerika yung problema niya sa Western Hemisphere, magpo-focus ulit siya dito sa Indo-Pacific region. And of course, ang issue pa rin dyan talaga China No? China pagdating sa Western Hemisphere, pagdating rin din dito China. So ayun yung makikita ko na alam naman natin katunggali natin ng China pagdating sa West Philippine Sea, South China Sea, and even pagdating sa Taiwan. So ito yung nakikita ko pag nalutas na ng Amerika yung problema niya sa China sa Western Hemisphere, maaari naman talagang bigyan niya again ng talagang priority ang Indo-Pacific region po. And then nga going to China naman, naglabas sila ng pahayag laban sa ginagawa ng Amerika dito sa Venezuela kasi I understand parang 50% ng mga oil ay napupunta sa China, pero dahil nga makikialam na itong Amerika ay magkakaroon sila ng detrimental effect, no? Pero paano, and syempre tuloy-tuloy pa nga rin yung nangyayari na may mga military exercises nung nakaang simula ng taon dito naman malapit sa Taiwan na ginawa ng China. So paano ito makaka-apekto naman dito sa ating rehiyon kasama na rin ang ating bansa? Yung oil na sinosource talaga ng China mula sa Venezuela, hindi yan talaga gagamitin for commercial or industrial use. Gagamitin yan ng China para i-build up yung strategic reserve niya ng oil. No? Ayan yung langis na i-imbak mo, baka sakaling magkaroon ng hidwaan o digmaan. So ang implication niyan, talagang nawala sila
ng possibility na matapo ang oil ng Venezuela para sa pag-build up po ng strategic reserve ng China na of course binibuild up niya ngayon. Kung saan man niya ano man yung rason kung bakit niya binibuild up yung strategic reserve remains to be seen. Pero madaming nagsasabi, it has to do yung binabalak niyo sa Taiwan by 2027. Kasi ayun ho, mismo sa President Xi Jinping, dapat ho magkaroon na ng lakas sandatahan ang China by 2027 just in case nasasakupin niya ho ang Taiwan by next year po. Alright, maninang ho yan na strategic oil reserves ang pinaghahandaan talaga ng China. At ito ho, Professor, panghuli na lamang ho, no? Ngayon 2026, ngayong taon ho na papasok, ano ho yung mga nakikita niyong maaring maging galaw pa nitong mga makapangyarihan at malaking bansa, ano? Ngayong taon ho, na maaring makaapekto ho sa ating bansa at sa ating rehiyon? Lalo na ho sa West Philippine Sea, South China Sea. Kasi yung pananakop rin ho ng China sa West Philippine Sea, South China Sea, link rin ho yan sa Taiwan. Kasi dapat mo talaga i-secure ng China yung kanyang flanks, yung karagatan na sa paligid ho ng Taiwan. So, mag-expect ho tayo na talagang titindi ho yung tension, no? Sinabi na ho yan ng Philippine Navy spokesperson, no? Ni Rear Admiral Roy Trinidad, yung nilabas ng Philippine Navy, yung 6-page report regarding ho dun sa activity ng People's Liberation Army's Navy na very aggressive na ho yung ginagawa ng People's Liberation Army's Navy bukod ho sa Coast Guard nila and Maritime Militia dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Nakita nga ho natin yung banggaan ho ng Chinese Coast Guard at isang destroyer ho ng People's Liberation Army's Navy noong August 12 po. So nakikita ho natin talagang we have to brace ourselves for talagang ho more intense geostrategic development sa ating paligid, ano? Hindi lang ho sa West Philippine Sea, South China Sea, pati na ho sa Taiwan. And of course, ang isang talaga nating interest pagtingin sa Taiwan, yung 250,000 Pilipinos na nagtatrabaho at nakatira ho sa Taiwan. Alright, na malinaw ho yan. And of course, yung mga OFWs nga ho natin na talagang nakatira sa Taiwan ay maaaring maapektuhan ho nito mga nangyayari yung ito. Professor Renato De Castro, alam ko napaka-busy nyo ho. Maraming salamat ho sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat, attorney, at of course, ang sinasabi ko sa inyo palagi, I'm at your beck and call po. Si Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst. At syempre meron ho tayong breaking news naman na papasok lang ho natin. Wala na, okay. Magbabalik ko ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre nakarinig nyo ho yung interview natin kay Professor Renato De Castro. Kaugnay na nga ho dito sa nangyayaring tensyon sa Amerika at Venezuela at kung paano ito makaka-apekto sa ating bansa. At syempre kailangan din nga ho natin itong bantayan kasi sinasabi nga niya konektado ito dito sa China naman at Taiwan kasi nga ho ang yung strategic oil na sinasabi ho ni Professor Renato De Castro na iniipon ng China, hindi ho for commercial use daw pala ito, no? Para ho sa ibang purposes na sila lang ho ang nakakaalam ay nanggagaling ho malaking parte ho nito ay sa Venezuela. So paano ho ito makaka-apekto sa kanila? Ngayong US na ho, yung inaasahang magkocontrol nung langis. So yan ho, babantayan ho natin. At syempre ho, nandyan pa rin ho yung banta ng China na sakupin ng Taiwan. At sinasabi nga ho ni Professor Renato De Castro sa 2027 ay meron humaga nung balita no, na 2027 yung nakatakdang pagkuha o pagsakop ng China sa Taiwan. So mahalaga ho yan sa atin kasi meron ho tayong, sabi nga ho niya, 250,000 na mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho at nakatira sa Taiwan na maaaring maapektuhan ho ng gulo kapag ito ho ay nangyayari ho sa China at Taiwan. At syempre, hindi pa rin ho nare-resolba yung mga issue natin dito sa West Philippine Sea
'di ba? Meron pa rin mga nangyayaring mga passage nga ho na sinasabi ho natin at sinasabing mga pananakop pa din ng China dito sa West Philippine Sea, at syempre hindi pa nga rin ho sila sumusunod doon sa arbitral decision, no, ng arbitral tribunal na nagsasabi nga ho na void yung kanilang 9-dash line at hindi ho nila nasasakop yung buong West Philippine Sea. So yan ho, titingnan ho natin yan. At syempre sa buong taon, marami ho yan ng mga kaganapan. Lalo na ho syempre si President Donald Trump ay masyado hong agresibo kung napapansin ho ninyo. At kahit yung mga ibang bansa ay kanyang tila ho ay pinapakilamanan na, no? At sinasakop, katulad na nga rin ho nitong Venezuela at ito nga ho yung Greenland na sinabi nga ho ng Presidente ng Denmark kapag ginawa ho nila yan ay masisira na yung NATO. So ayan ho, titingnan ho natin iyan sa mga susunod ho na araw. Kaya pwede pa rin ho kayong maglabas ng inyong mga saloobin sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 10, 2026. Ano ang reaksyon mo sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela? At syempre, wag din ho natin kakalimutan yung mga nangyayari naman ho dito sa ating bayan. Itong nakaang linggo ay syempre meron ho tayong mainit pa rin yung Cabral files, no? Yung files ho ni dating DPWH Undersecretary Cabral ay ito nga ho ay hinahanap pa din nga ho, no? At yung kopya ho na kay Congressman Leviste ay sinusubukan ho nilang i-authenticate, at sinasabi nga ho ng ombudsman ay kailangan na ilabas ho ito ni Representative Leviste, yung buong kopya nga ho niya kung meron man. At syempre napakalaga ho nito sa pinag-uusapan ho nating flood control projects ng ating pamahalaan. Yung corruption nga ho ay malaki po ang mabibigyan linaw ho nito nung files ho na ito. So ayan ho, kung nasaan man ho yung file, sinasabi nga ho ng abogado ni Yusek Cabral ay wala ho sa kanya, wala ho dun sa pamilya, ay ayan ho, dapat ho mahanap ho yan sa lalong madaling panahon, no? At syempre tinitingnan din ho natin yung maaring mga pumasok na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong taon. At syempre alam ho natin, ang binigay ho ng Supreme Court ay sinabi ho niya na unconstitutional yung impeachment proceedings na nangyari noong nakaraang taon, dahil nga ho ito ay hindi sumunod sa due process, no? At yun nga ho, meron ho until February 6, 2026 na may immunity ho si Vice President Sara Duterte doon sa mga impeachment cases. Pero after February 6, 2026 ay titingnan ho natin, meron ho bang magsasampa sa kanya ng panibagong impeachment complaint. Kasi sinasabi nga ho ng mga oposisyon, ng kanyang mga kalaban, ay meron ho siya syempreng may mga magpa-file ho talaga ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So titingnan ho natin kung aarangkada ho yan at masusunod ho ba niya yung mga rules na itinakda ho ng Korte Suprema. Kasi ho mas mahigpit na ho yung sinabi ng Korte Suprema, nirelease ho niya yung decision last year, mas mahigpit na ho yung mga guidelines para ho makapaghain ng isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. So, ayan ho. Nandun na nga ho yung due process na dapat ho binigyan ho ng tsansa yung impeachable official para magpaliwanag doon sa mga allegation ho laban sa kanya. So, titingnan ho natin iyan dito sa susunod na dito ho sa taong 2026. At syempre, inaabangan pa rin ho natin yung mga makukulong dito sa corruption sa flood control projects. Nakita ho natin na may mga kinonfiscate na ho na mga luxury cars naman ni Zaldico, dating Representative Zaldico. Kahapon nga ho, no, dito sa Bonifacio Global City sa BGC, mga luxury cars ho ito ay kinuha na ho. Ay dahil ito nga ho daw ay sangkot nga ho, no, dito sa corruption. At syempre hindi pa rin ho natin nakikita si dating Representative Zaldico kung nasaan man ho siya, at hindi pa rin ho siya napapabalik, hindi pa rin ho na-cancel ang kanyang pasaporte. So yan ho yung maaabangan natin ngayong 2026, at syempre kung sino ho talaga yung mga makukulong pa at dawit dito sa ating flood control project, dito sa corruption sa flood control projects ng ating pamahalaan.
At syempre happy viewing ho sa lahat mo ng mga nanonood sa ating Facebook live stream. Nandito po si Rodolfo Tobias, Marlon Daclis, Ritz Gianan, Ronald Rowi, Shane Ruado, Fatima Muniz, Jacitan, and Jovi Muniz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood din ho sa atin sa Free TV. Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa For The Box. Happy viewing din ho sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga nakikinig naman sa atin sa Radyo Pilipinas 738 AM, patuloy lamang ho kayong makinig, sumubaybay sa ating programa ngayong 2026. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at Staff Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.